Dan, may partikular na lugar bang prioridad o dapat unahin ng Fiselco sa gagawin nilang power restoration at saan ito? Yes, Ella. Priority ng Fiselco ang bayan ng Virac na mapailawan ngayong araw dahil ito yung tinatawag nila na nasa vital installation o yung kinaroroonan ng mga ospital at ng mga priority na kailangang mapailawan. Kabilang na dito yung provincial capital, Ella. Maagang nagsimula ang mga kawani ng First Catanduanes Electric Cooperative o Fiselco sa malawakang power restoration sa lalawigan matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Layunin nito na maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar habang isinasagawa rin ang damage assessment sa buong Catanduanes. Ilang poste at distribution line ang nasira matapos matumba at matadlisan ng mga sangang bumagsak dahil sa malakas na hangin at ulan. Ayon kay Fiselco General Manager Francis Yanan, hindi pa nila tiyak kung kailan tuluyang maibabalik ang kuryente sa buong lalawigan. Ngunit target nilang maibalik ito ngayong araw sa bayan ng Virac na siyang sentro ng Catanduanes. Base sa ulat ng Department of Energy, umabot sa halos 2.9 milyong consumers sa Luzon ang naputulan ng kuryente dahil sa Bagyong Uwan, kabilang na ang sakop ng Fiselco. Bilang tugon, nagpadala ng karagdagang technical teams mula sa iba't ibang electric cooperative sa Bicol Region sa ilalim ng Task Force Kapatid upang matulungan ang Fiselco sa rehabilitation works. Samantala, isinagawa rin ang temporary shutdown sa Codon Substation upang maisagawa ang pagkukumpuni sa mga napinsalang linya at maiwasan ang posibleng sparks o short circuit habang tumutulong ang mga line crews sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Tuloy naman ang pagbumonitor ng Fiselco sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon habang pinag-iingat ang mga residente sa paggamit ng generator at electrical device sa panahong wala pang kuryente. Kailangan natin mailawan yung mga vital installation. Vital installation like itong mga hospitals, government offices, lalo na itong provincial capital, commercial districts, ang airport, restaurants, and other vital installation, tsaka yung mga exclusive, na mayroong mga exclusive transport. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng mga lineman na sa pagkukumpuni ng mga nasirang linya ng kuryente dito sa lalawigan ng Catanduanes. At yan muna ang latest mula dito sa Catanduanes. Balik sa iyo, Ella. So ang ibig sabihin nito, Dan, yung mga bumagsak na poste ng kuryente ay inaayos pa nila hanggang sa ngayon at ilang araw sila na nawalan ng kuryente? Yes, Ella, simula nung Sabado ng gabi. Nag-shutdown ang Fiselco alas 12 ng gabi ng Sabado at hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito sa lalawigan. At ayon nga kay General Manager Francis Yanan, Engineer Francis Yanan ng Fiselco, hindi nila alam kung hanggang kailan ito dahil particular na sa northern part ng Catanduanes, kabilang dyan ang bayan ng Viga, Panganiban, Bagamanok at Pandan, which is yun ang tinatayang mas malaki ang naging damage. Kaya ayon sa Fiselco, hindi nila matansya kung kailan ito maibabalik na ano. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawa ng kawani ng Fiselco para maibalik ang kuryente dito sa lalawigan. Alright, maraming salamat, Dan Hercelia.